ngayon magsimula na po tayo. Napakadami po natin tatalakayin na mga issue ngayon. Unahin po natin to, mainit po itong PNP. Ito pong PNP dahil may nangyari po na nakaraan dito po sa kinasasangkutan ng shooting incident dito po. Pakinggan po natin. Pinakita ng pamunuan ng PNP. Sa utos ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., Oh, 4 na pulis ang agad na ipinakulong kaugnay ng Irawan incident. yan. Narito, Ayan po, pinakulong po ang apat na pulis po regarding po sa Irawan incident. Shooting po yan. Hindi po kulinsinte ni PNP Chief General Nartates yan. ang detalye. I already directed the regional director to jail and lock up 4 identified police personnel who responded without the knowledge of the chief of police. Oh. And even the chief of police Oh. and the provincial city director be relieved of their posts. Kabila ng insidente, Yan, tinanggal po kagad sa kanilang post ang mga pulis na insidente po dyan sa Irawan shooting. Ayan po, anday po kasi nangyayari ngayon sa PNP kaya kailangan na yung talakayin. Diretso. malinaw ang naging mensahe. Walang puwang ang abuso sa hanay ng kapulisan. Tama. Sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., Oh, pinatutunayan na may pananagutan ang bawat opisyal. tama. Sa mabilis na aksyon, pinatitibay ang tiwala ng publiko at ang paninindigan na ang batas ay para sa lahat. Tama. Isang paalala na ang tunay na serbisyo ay may kasamang integridad at malasakit. Oh, yan po may kasamang integridad at malasakit. Totoo po yan sa PNP. At ngayon po, ang ating mga kapulisan po, kung mapapansin niyo po sa mga barangay, ay may mga rumorondang pulis na. Aray ko! Diba? May rumoronda pong pulis pero hindi po nag-EJK. Diba? Kumbaga, pinapatupad na po ng maigpit dahil nga po sa mga tao, sa mga kababayan natin na matitigas ang ulo na kapag nakakainom, akala mo sila na ang may-ari ng kalsada. Aray ko! Diba? Kaya kailangan po ng bagong ng isang approach na talagang nakabantay po ang ating mga kapulisan. Dahil nga po para masiguro rin po ng ating mga mamamayan ang kanilang kaligtasan. Dati po, pinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos ang police visibility. At sabi po ni Sara Duterte, wag daw ganon, dapat daw drone. Aray ko! Dapat daw drone or kaya robot. Luma na raw po yung mga police visibility, luma na raw po ang mga mobile. So, kailangan, ang sabi ni Sara, kailangan mga robot na po ang sumusundo at numuhuli sa ating mga mamamayan. Sosyal! Aray ko! Bobo, no? Ang bobo talaga, no? Ganyan po ang presidente po ng mga DDS na mangmang. Diba? Kaya po, saludo po tayo sa ating kapulisan. Job well done. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabantay ng mamamayan, sa pagpapalaganap ng kapayapaan para po sa ating mga komunidad, mga barangay, at mga iba't ibang lugar na ating kinabibilangan. Kaya po, makipagtulungan po tayo sa ating kapulisan, sumunod po tayo sa mga patakaran, lalo-lalo na po na wag na po tayo mag-uubad pag lumabas po ng ating bahay. Bawal na yan. Bawal. Okay? Bawal po mag-ubad, sa labas ng bahay, hindi po dapat nakaubad. Doon lang kayo mag-ubad sa ano, alam niyo na yun. Aray ko! Okay? Doon kayo mag-ubad, pag dalawa na lang kayo, doon kayo mag-ubad. Okay, hindi na rin pwede yung malakas na video ko nyo. Hindi na pwede malakas na video ko dyan. Ha? Bawal na yung malakas na video ko dyan, ha? Ingat-ingat kayo dyan. Aray ko. Marami ng ngayon. Dami kasing abusado ngayon talaga eh. Sobrang daming abusado, lalo na itong mga DDS, kupal eh.
Diba? O ngayon, dumako na po tayo dito sa ating main topic. Ito po pakinggan nyo to. Tinumbok na rin si Ito po Ito po, maganda po to. Pakinggan nyo po to dahil si Sara po ngayon, mamaya tatalakayin natin. Tumakbo na naman po sa Supreme Court ang tatangatangang vice presidente ng mga DDS. Pakinggan natin to. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Yan, ito po ang isa sa mga iniiwasan ni Sara. Bukod pa po to sa impeachment, ito po ay sa ombudsman. Ito po ang sa ombudsman, Ito po ang sa ombudsman na kinaiiwasan din ni Sara. Pakinggan natin. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Yan. Kaya po, kinukuha natin ang SALE ni Sara. Kaya po, kukunin natin ang SALE ni Sara kay Ombudsman. Dahil ito po ang isa sa mga tatalakayin. Po na masyadong suspicious na galawan ni Sara. Na abot-abot po ang insertion ng impacta. Diretso. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Inappropriate pala yung ginawa ni Sara. Diba?